Hi guys! Magandang umaga! Hi! Good morning sa ating lahat. Ayan, kamusta po kayo? Sunshine na isa lang yung naka-vlog natin kagabi dahil nga ako po ay maagang natulog. Bawi-bawi din sa health pag may time because health is wealth. So, ganun din kayo dahil meron pa tayong pagpupuyatan sa mga susunod na araw. Alam nyo yan. Pero, anyway, andito na naman pala po akong muli nagbabalik ngayong umagang ito para bumawi at maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And ay nako, sarap pag-inat-hinat pag umaga. And para sa umagang ito, ang mainit nating chika na pag-uusapan ay may kinalaman sa pagpoprotekta ni Paolo Avellino kay Kimi. Yes, mga pag-aalaga nito kay Kim Chu, and makikita mo talaga na perfect match silang dalawa. Kung nakikita ko na yung mga mga nagugustuhan ni Paul or how Paulo is bilang jowa pala. Ganon siya. Na ko na kikita-kita ko na. Anyway, wala namang magiging problema pagdating naman kay Kim. Pero bago tayo magpatuloy at pag-usapan iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po ng subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para may updated din po kayo at ma-notify every time na may bago po akong chika tungkol sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And para sa ating buena manong comment, ito po ay mula kay Madam Rebecca. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Sabi niya dito sa kanyang comment, parang hindi na si Kim papayag sa fling-fling o ano-anong relationship. Kung meron man siyang romantic relationship in the future, yung pang life partner na. So, parang even before naman si Kimi, hindi payag sa fling-fling situationship. Yes, may pagde-deny before. Naalala ko interviews niya before, sinabi niya na basta ini-enjoy lang muna nila kung ano yung meron sa kanila, mga ganun lang sagutan, play safe, ganun lang, hindi direktang umaamin, pero tagal din, mga taon din binilang bago nagsalita. But it doesn't mean na i-enjoy muna nila kung ano yung meron sa kanila. Fling-fling lang yon. I don't think papayag si Kim Chu noon dahil alam naman niya kung ano yung worth niya bilang babae. 'Di ba? Saka always naman siya kapag pumasok sa romantic relationship, nakikita niya na pang future na niya, yun na yung gusto niyang makasama habang buhay. Kaya ang tagal ng mga relationships niya, 'di ba? Hindi siya papayag na walang label. Yung sinasabi niyo kung ano-anong relationship like situationship, mutual understanding, ganyan, hindi. Si Kim yung yung ligaw, diretso, sagot sila, ganun. And naniniwala naman na ako na ito na yon si Paolo Avellino na yung last. Siya na yung Mr. Right ni Kimi. Yes, naniniwala ako dyan. 1,001%. Kayo ba, naniniwala din ba kayo? Malakas din ba yung kapit ninyo sa Kim Pao? Basta ako, naniniwala ako, guys. May nakita nga akong video kagabi. Di ko lang kinuha dahil hindi naman tayo nakapagpaalam. Ano naman yun, very personal na video. Ayan, very personal. Hindi lang naman siya basta-basta video lang ng Kim Pao sa event. So, sabi doon kasi is sinanay na uwi daw talaga siya ng Pinas kapag ikakasal yung Kim Pao. O diba, lakas ang paniniwala na Kim Pao talaga ang end game. Anyway, sabi naman dito ni Kim Pao Heart, fan page, hindi talaga maiwasang matakot ni Kimi sa mga mall show. Grabe naman kasi yung mga bashers ngayon. Yung iba, nakikisabay na lang kahit hindi pa inaalam ang totoo. Pero huwag kang mag-alala, Kimi, mas marami kaming nakasuporta sa iyo.
or sa inyo. Love appears in Cebu. Yes, totoo yan. Mas marami ang nagmamahal. Kapag kami nagsama-sama, wash out yung mga bashers po na yan, Kinchu. Mga nakikisakay lang yan sa trend para, take advantage the issue para i-content. Ganun lang naman lagi sa social media, pero ilang araw lang yan. Tamo, hanggang 2 days lang yung kinaya nila, di ba? Hindi kaya ang power ng Kim Pao dahil every event ni Kim and Paolo dinadagsa ng mga tao. Ayan, at dinaanan lang ng motorcade yung mga bashers. Dun pa lang taob na yung mga bashers ni Kim. Huwag kang mag-alala, marami nagmamahal at nakasuporta sa inyong dalawa ni Paolo at walang magbo-boycott sa pamilyang to. May kanya-kanya man kaming paniniwala sa politika. Sabi naman dito ni Madam Mila Carillo, tigilan na nila si Pao sa panghuhula sa babaeng na nangangarap kay Paolo. Ayaw naman sa kanila. Si Kim lang ang buhay niya, ang love niya, ang na-in love talaga siya kay Kim ni Pao. Kaya sorry na lang kayo. Basta masaya ang Kim Pao, masaya na rin kami. Mga fans, solid senior, lagi nakagabay sa Kim Pao. Blessings dumating sa buhay ng Kim Pao. Support lang tayo, mga kabisa. Ano po yung kabisa? Ituloy ang pangarap ng Kim Pao sa buhay. Ang tibay na pinanghahawakan nyo, tuloy lang. Huwag pansinin ang basher kasi hindi nila titigilan or kayo ang Kim Pao. Good support lang kami hanggang dulo. Thanks, God bless, lagi, Kim Pao. So, ayan, medyo naiiba ata yung typings ni Madam, pero clear naman, naiintindihan naman siya. Yun lang, di ko pa alam yung ibig sabihin ng kabisa. Pachika naman po, Madam. Ano pong salita yan? Anyway, sabi naman ni Madam Veng, the best talaga ang Kim Pao fandoms. Totoo, the best. Ito, alam mo, talagang ito lang yung for the first time talaga. Ito lang yung fandom na grabe yung support na binibigay. Pati si Kim and Paolo na mamangha, hindi ine-expect. Grabe, pati si Kim and Paolo, fan nila tayo, pero nagiging fan nila tayo rin. Alam mo yun, balikan lang. Fan tayo nila kasi humahanga sila sa atin kasi, grabe yung suporta nila, grabe. Parang fan, hindi ko kayang i-explain. Basta humahanga tayo sa kanila, humahanga rin sila sa atin, parang ganon. Kasi ba naman, nakakagulat din talaga yung mga pasabog ng mga fans. Grabehan, mga bagay na hindi na talaga aakalain. Grabe ang ginagawa nilang effort at support sa movie nila Kim at Paolo. Talagang mapapawaw ka talaga, totoo kayo dyan, Madam Veng, sa mga pa-block screening, tarpaulins, pabaz, LED, at billboards ng mga Kim Pao fandom. And wag po natin kakalimutan yung coffee truck, di ba? First time din yun. Sobrang generous ng mga Kim Pao fandoms, totoo. Super generous. Saan siya sa background natin, medyo maingay lang. About sa effort, wala rin talaga akong masabi. As in, araw-araw may updates pa tayo, di ba? So, paanong mamamatay at malolobat ang Kim Pao niya? Tulad na sinasabi nila ngayong darating na 2025, lobat na daw. Paano? Araw-araw may update tayo, araw-araw hype, araw-araw trending, araw-araw pinag-uusapan natin, ang daming ganaps, yung support, ibang klase, ewan na lang. Sorry, dahil kabaligtaran ng mga sinasabi nila, yung nangyari ngayong 2025. Ganun talaga, napakabait ng Diyos sa atin. Sinabayan din kasi talaga ng mga fans ng gawa. O, diba? Nasa Diyos ang away, nasa tao ang gawa. Grabe yun. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa sentro nating update, which is how Paolo as jowa. So, eto, napaka-protective
conservative din kasi siya at the same time. So, click na click silang dalawa ni Kim Chiu. And walang problema yan kay Kimi kahit siguro maghigpit si Pao dahil yun din naman ang personality ni Kim Chiu. About sa pananamit, minsan kasi nasa ano din yan eh. Ano ba tawag doon? Yung mga namimili ng kanilang ng kanilang susuotin. As bilang sa mga artista merong ganun ha. May namimili talaga ng kanilang susuotin sa mga gantong events, sa gantong ganyan, ganon. Pero kaya minsan parang no choice naman sila. Pero ngayon, may Paulo na. Nung nakaraan kasi parang napansin nga ni Paolo Avellino na wala siyang bra. Wala siyang suot-suot na bra. Kita niyo yung video noon. Eto yun, oh. So, kung si Kia may say sa suot ni Paolo, may message niya yung team promo ni Paula na ito yung pasuot. Si kay Paolo Avellino din siguro. Kasi sabi dito, pansin nyo ba, may bra na po si Kim nung nakaraan. Nung nakaraan po kasi, yan din po suot niya, wala siyang bra. Nakakatuwa naman po. Nakakatuwa naman, God bless po. So, ayan, no, kita na, visible na, meron na pong suot-suot na bra si Kim Chiu. Siguro natakot si Paolo kasi syempre daming tao, baka mamaya bigla magkagulo. Hindi naman minsan may iwasan yun eh, yung napipisi-pisi sila, baka mamaya yung damit mahila, tapos magka-wardrobe malfunction, so maigi na rin nga yung may safe. So, ayun, nakakatuwa lang na si Kim for the sunod din naman talaga sa kanyang boss. Napaka-strict. Pero okay lang yun for Kim din naman siya. At saka si Kim Chiu na inawaan at madali lang kausap. Kasi conservative rin naman siya at the same time, di ba? So, napansin nyo rin ba yan, guys? Anyway, hanggang dito lang muna po ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and good morning muli. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!